Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Ang topic natin ngayong araw ay tungkol kay Micah. Yung pinaka-topic naman po natin is about why does God hate corruption. Sa scripture naman po, ito po matatagpuan sa Micah chapter 2, verses 1 to 2. Kaya po dito kakilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Kapag nagustuhan nila ang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito. Hinaapi nila ang mga tao sa pamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsama kanilang mga ari-arian. Sa ating katuroan, ito ay tungkol nga din sa topic natin na why does God hate corruption? Number 1 natin is corruption exploits the weak. So yung mga corrupt ay gumagamit sila ng mga kapangyarihan para lamangan yung mga walang kakayahang ipagtanggol yung kanilang mga sarili, tulad ng mga may hirap, mga ulila or mga byuda. Ito yung direktang paglabag sa likas na pagmamahal ng ating Panginoon na lagi nagtatanggol sa mga naaapi. Pangalawa is corruption twists God's justice. So yung ating Panginoon ay nagtakda ng katarungan na pantay para sa bawat isa. Yung katiwalaan ay ginagamit yung mga batas at mga otoridad para paboran lamang yung mga mayayaman, yung mga makapangyarihan habang tinatago nila yung katotohanan. At ito rin ay kalapastanganan sa katarungan binibigay ng ating Panginoon. Pangatlo, corruption turns leadership into personal gain. So yung tungkulin ng sinumang namumuno ay maglingkod sa Diyos at sa bayan. So kapag ginagamit nila yung posisyon para yumaman, magpalakas o magpasikat lamang, ay nilalabag nila yung tunay na layunin ng pamumuno na galing sa ating Panginoon. Sa ating application naman, number 1, believe that God is actively exposing corruption. So kahit mukhang nagtatagumpay yung mga tiwali, ay kahit gaano pa nila itago yung kanilang ginagawa, ay alam ng ating Panginoon ang lahat. And sa tamang panahon ay sila yung Panginoon natin yung maglalabas ng katotohanan at magbibigay sa atin ng tamang judgment. Pangalawa, be part of the solution, not the problem. So huwag tayong makibahagi sa anumang uri ng katiwalian tulad ng pagbibigay o pagtanggap ng suhol, pananahimik sa mga nakitang mali o pagsunod sa mga maling gawain dahil lang sa ginagawa ito ng iba. Sa halip ay itaguyod natin yung katotohanan at katarungan. And last natin, be a person of integrity who cannot be bought with money. So, panindigan natin yung tama. Kahit walang makakita or walang nakakita sa atin, kailangan tama yung ginagawa natin. Huwag nating hayaan na mabago yung prinsipyo o mabibili yung ating desisyon ng pera, yung o posisyon o anumang mga pabor dahil nga yung ating katapatan ay para sa ating Diyos lamang. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.